Isang linggo ang lumipas. Nakapaghanap si Tessie ng isang spirit medium. Isang babaeng nagngangalang Michelle. Sinamahan nito ni Tessie. Hapon na nang dumating sina Tessie at Michelle. Habang nasa trabaho naman ang ama ni Clark, sinamantala nila ang pagkakataon. Binuksan ng ina ni Clark ang gate. "Hello po tita, heto po si Michelle." Pagpapakilala ni Tessie sa spirit medium. "Ay hello po madam." Nakipagkamay ito sa ginang. "Hello rin, halika, tuloy kayo." Aya ng ginang. Ikinuwento ng dalawa kay Michelle ang mga pangyayari at itinuro nila ang silid ni Clark. Umakyat ang grupo sa itaas at binuksan ang kwarto. Pumasok sila sa loob at nag-ikot-ikot dito si Michelle. "Wala akong maramdamang presensya." Wika ni Michelle. "Wala? Ano ibig sabihin nito?" Tanong ng ina ni Clark. "Most likely, hindi haunted ang bahay ninyo, madam." Sagot ni Michelle. "Ganun ba? Bakit kami pinapakitaan?" Pagtataka ng ginang. "Sa tingin ko..." Hinawakan ni Michelle sa noo ang ina ni Clark at bigla itong napapikit at nanginig. Napaatras si Michelle at naghahangos. "Ano nangyari, Michelle?" Pagtataka ni Tessie. Tila alanganin si Michelle. "Sabihin mo, Michelle, ano nakita mo?" Tanong naman ng ina ni Clark. "Madam, close ba kayo nang yumaon yung anak?" Tanong ni Michelle. "Oo, close na close kami, bakit?" Pagtataka pa rin ng ginang. "Naka-attach sa inyo ang isang espiritu dahil sa closeness nyo ng anak mo. Ang anumang espiritong kumitil sa buhay ng anak nyo ay nakadikit na rin sa inyo ngayon." Wika ni Michelle. "Teka, sinabi mong kumitil? Sinasabi mo bang pinatay ng isang multong anak ko?" Tila gimbalang ina ni Clark sa narinig. "May iba't ibang klase ng espiritu sa mundo. Naturally, kapag namatay tayo, dalawang patutunguhan natin at depende kung anong klaseng tao tayo nung nabubuhay pa. Pero may mga espiritong namatay nang hindi nila kagustuhan ng nangyari. At ang attachments nila sa mundo, ito ay ang isang nagpapanatili sa kanila dito. Hindi sila makapass over. Naka-attach sila sa isang bagay o tao na mahalaga sa kanila. Pero itong naramdaman ko, mayroong isang espiritong napakalakas. Nag-attach ito kay Clark. At dahil dito, inigop niya ang espiritu ni Clark. Hindi kayang matanggap ng espiritong ito ang kanyang kamatayan. At sa pagnanasa niyang mabuhay, ay siyang dahilan kung bakit niya hinigop at inabsorb ang espiritu ng anak niyo. Ngayon ay sa inyo naman siya naka-attach. Naghahanap ng sino manghihina ang loob. Kapag mahina ang spiritual barriers mo, pwede ka na nilang mapasok. Pwede ka na nilang atakihin." Paliwanag ni Michelle. "Teka, bakit nagpapakita din sa akin si Clark? Hindi naman kami close." Pagtataka naman ni Tessie. "Kung hindi kayo matalik na magkaibigan, baka may lihim na nararamdaman sa'yo si Clark. Pero ang nilalang na nakikita ninyo ay hindi si Clark. Isa lamang itong form na ginagamit ng espiritong ito para masira ang spiritual barriers nyo. Hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya." Sagot ni Michelle. "So anong gagawin namin? Paano natin mapapaalis ang espiritu?" Tanong naman ng ina ni Clark. "Masyado na tong advance para sa expertise ko, madam. Pero may kakilala ako. Isang binatang master year ng sutra. Nasa Pilipinas siya dahil sa isang spirit and cult festival na magaganap malapit sa South Cemetery. Kaibigan kong mag-host ng event. Kakausapin ko siya at papupuntahin natin dito." Mungkahi ni Michelle. Nagkatinginan ng dalawa at pumayag naman ang ina ni Clark. Halos isang linggo na rin ang lumipas. Dumating mula New Zealand ang asawa ni Tessie na si Robert. Chubby built ito at medyo kayumanggi ang kulay. Sa pagdating ng asawa ay nabawasan na ng takot si Tessie. Minsanan niya na lamang makita ang aparisyong walang muka pero ni isang beses ay hindi siya nito sinasaktan. Dahil medyo nasasanay na siya, iniisip na lamang niyang nagbabantay lamang ito. Sa bahay naman ni Jacob ay tila naging masaya ang binata sa huling pangyayari. Madalas niyang isipin ang memories niya kay Pinky. Pero sa gabing ito ay iba naman ang naisip niya. Binuksan niya ang cellphone at nanood ng anime hentai sa paborito niyang porn site.
Naghanap siya ng makikitang short clip. Napansin niya ang isang clip ng isang estudyante. Inopen niya to. Mukhang ayos to. Umiga na si Jacob sa sopa at pinatong niya ang isang braso sa noo niya. Nakahanda na rin ang juice niya. Pero nagulat siyang wala siyang nakikita. Classroom lang ang nakikita niya sa video. Sinuri niya kung nakapost ito pero gumagalaw naman ang orasan ng video. Naghintay pa si Jacob at posibleng late magsisimula ang action. Ang tagal naman. Mura ni Jacob. 30 seconds na at wala pang nangyayari. Finorward ni Jacob ang video at naghangang cellphone niya. Buisit, ano ba yan? Sinubukang i-restart ni Jacob ang cellphone pero di niya ito mapatay. Hanggang mapansin niyang lumalamig na sa paligid. Pinatay niya ang aircon pero mas lumalamig pa lalo sa loob ng silid. Ano to? Ang lamig bigla. Bumangon si Jacob at tumayo. Naglakad dito papunta sa pinto nang biglang mamatay ang ilaw ng lampshade niya. Dito niya napansin ang tila figura ng isang babae sa bintana niyang may kurtina. Dahil sa liwanag ng ilaw sa labas, kita niya ang nakatayong babae. Kinilabutan si Jacob at inilawan niya ito ng flashlight ng cellphone niya. Pero naglaho ito at nang patay niya ulit ang flashlight, ay naroon na naman ulit ang aparisyon. Binuksan niya ulit ang ilaw ng cellphone at biglang lumitaw sa harapan niya ang isang babaeng maputi at mahaba ang buhok. Napakalakas ng sigaw ni Jacob na narinig ito ng kanyang ina at nagtatatakbo papunta sa kwarto ng anak niya. Nang mabuksan niya ang pinto, ay malamig at madilim sa loob. Binuksan niya ang ilaw at tumambad sa kanya ang matigas ng katawan ni Jacob na wala ng mga mata at putulang dila. Napasigaw sa gimbalang ina ni Jacob. Bumalik si Michelle sa bahay nang namatay na si Clark at kasama ang isang lalaki. Medyo matangkad ito sa taas na 6 feet. Brownish ang buhok, may glasses ito at nakasuot ng black leather jacket at ripped jeans. Nakaboots pa rin ito at may isang singsing sa kanang kamay. Hello madam, siya po yung taong tinutukoy ko sa inyo. Pagpapakilala ni Michelle. Lumapit ang lalaki at nakipagkamay sa ginang. Magandang gabi po madam, ako nga po pala si Nathaniel Manalo. Wika ng lalaki. Ako nga din pala si Lilibeth. Welcome kayo sa bahay ko. Tara, tuloy kayo sa loob. Patalikod na ang ina ni Clark na si Lilibeth nang hawakan siya nito sa balikat. Napatingin sa kanya si Lilibeth at seryoso ang mukha ni Nathaniel. May problema po ba, Ginoong Nathaniel? Pagtataka ni Mrs. Lilibeth. Ma'am, kung maaari po, pwede niyo po ba akong samahan sa mas tahimik na lugar? Pakiusap ni Nathaniel sa ina ni Clark. Pasensya na po pero wala pong ganyang lugar dito sa bahay na to eh. Wika ni Mrs. Lilibeth. Alam ko, pero ibig kong sabihin, yung lugar na wala masyadong tao, tulad ng sementeryo, ganun. Sagot naman ni Nathaniel. Ha? Pero bakit? Hindi ba nakakatakot yan? Ibig ko sabihin, mas maraming espiritu doon, tama? Saad ni Miss Lilibeth. Magtiwala kayo sa akin, ma'am. Mas marami pang kababalaghan ng simbahan kung ikukumpara sa sementeryo. Huwag kayong mag-alala, nasa likod nyo lang ako. Nakangiti si Nathaniel sa ginang. Pinagbigyan nito ng babae at dumiretso sila sa isang sementeryo malapit sa bayan. Tahimik ang lugar at may kumakalat pang hamog. Nagpasindi ng 6 na kandila si Nathaniel at may ibinigay si Michelle sa kanyang isang maliit na garapon na may lamang abo. Ikinalat niya ito at ginawang magic circle na nakapalibot sa kanila ni Mrs. Lilibeth habang nasa labas naman ng bilog si Michelle. Ang abong ito ay mula pa sa buto at laman ng batang tupa. Ginagawang alay ang hayop na ito para itaboy ang espiritu sa mararahas nilang paggambala. Ngayon, gagawa ako ng David Star na may 6 na kandila sa bawat kanto. Makakatulong ang lahat ng marka upang mahuli ko ang nilalang na to. Sabay ngiti na Nathaniel sa ginang. Kahit nakakatakot ang lugar, napapayapa naman si Mrs. Lilibeth. Sinasabi mo bang nakadikit na sa akin ng espiritong to? Tanong ni Mrs. Lilibeth kay Nathaniel. Well, parang ganun na nga. May 2 uri kasi ang espiritu.
ang benevolent at malevolent. Ngayon, ang benevolent ay isang uri ng espiritong hindi nagtatagal sa mundo. Kaya ang problema natin ay ang malevolent. Nagsisimula ito sa nakakahindik na kamatayan. Kumbaga, ang taong hindi patanggap ang kanyang pagkamatay ay hinding-hindi aalis dito. Patungo sa espiritual na mundo hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Mananatili siya dito at gagambalay ng mga taong mortal. Hahalintulad lang ito sa napapanood mo sa telebisyon. Ginagawa nilang lunggaan ng mga bahay, simbahan, ospital, tulay at sa iba pang lugar na madalas nilang pamugaran. Minsan mararamdaman mo na lang sila sa paligid pero hindi mo sila nakikita. Minsan naman, nananatili lang sila sa iisang lugar kung saan naroon ang kanilang mga mahal sa buhay. O kung minsan ay yung mga taong nais nilang saktan. Kaya uma-attach sila sa mga taong to para maghiganti. Kaya nagkakaroon ng obsessors o yung tinatawag na masamang espiritu. Kaya nilang saktan ang biktima at pasukin ang katawan nito. At ang tawag naman dito ay possessors. Minsan ay mga buhay na kaluluwa ito at minsan ay mga demonyo. Mahabang paliwanag pa ni Nathaniel. Ibig sabihin, na-attach na sa akin ang anak ko? At isa na siyang obsessor? Napatingin si Mrs. Lilibet kay Michelle pero umiling ang huli. Kung walang susugpo sa possessor na to, mananatili ito sa biktima at may tsansang paslangin ito. Kapag nangyari yon, magiging malakas na ang possessor at siya na ang magkokontrol sa katawan ng biktima. Ang mga espiritong to ay uhaw sa pangalawang buhay, kaya sinusubukan nila ang lahat para makabalik sa mundong ibabaw. At ang mga nagiging biktima nila ay ang siyang ilulubid sa impyerno kapalit nila. Sa madaling sabi, magiging ganap na revenant na ang isang possessor. Kaya mali ka nang inaakala, Mrs. Lilibet. Hindi ka na-attach sa obsessor kundi sa isang revenant. Sagot naman ni Nathaniel. Ha? Laking gulat ni Lilibet. Kinabahan ito sa sinabi ni Nathaniel. May nararamdaman ako sa aura mo. Isang presensya ngunit hindi ko matukoy kung ano to. Parang isang bagay na madalas. Hinawakan ni Nathaniel si Mrs. Lilibet sa ulo at pumikit ito. Hayaan mong buksan ko ang iyong kaluluwa at suriin ang dahilan. Itataboy ko rin ang masamang espiritong ito sa paligid mo. Ostende mihi fasciem, sua sekreta! Nanginig ang kamay ni Nathaniel habang hawak ang ulo ni Mrs. Lilibet at binuklat ito. Lumabas ang tila itim na usok mula sa katawan ni Mrs. Lilibet. Sinubukan nitong umalis pero trapped ito sa inner circle. Umikit pang muli si Nathaniel at taimtim na nanalangin. Dahan-dahang nag-dissipate ang itim na usok. Naramdaman ang paggaan ng katawan ni Mrs. Lilibet. Ano nangyari? Medyo nahihilo ko. Pinaupo ni Michelle sa gilid ng isang puntod si Mrs. Lilibet. Narito ako para siguruhin hindi ka nagagambalain ng espiritong ito, ma'am. Mahalagang malaman mo na ang revenant na ito ay inabuso bago patayin. Ngayon, isa na itong sumpa. Kapag naibunyag na ang katotohanan, kukunin na ng revenant ang kaluluwa ng anak nyo. Wika ni Nathaniel. Ang anak ko! Pinatay ang anak ko! Wala na ba siya? Sambit ni Mrs. Lilibet. Hindi pa, ma'am. Binura ko lang ang bahagi nito. Kung mahahanap ko ang bagay na madalas gamitin ng anak nyo, maaaring mapalaya ko siya sa revenant na to. Kailangan kong makausap ang mga pulis tungkol dito. Malamang nasa kanila ang bagay na hinahanap ko. Wika muli ni Nathaniel. Ang anak ko! Namatay siya sa harap ng kanyang laptop. Sagot naman ni Mrs. Lilibet. Kung gayon, kailangan nating mabawi ang laptop na yon. Sinong pulis ang kumuha nito? Tanong ni Nathaniel. Mga detective sila at kilala ko ang dalawang yon. Maaari kitang ipakilala sa kanila. Tugon naman ni Mrs. Lilibet. Okay, mabuti kung ganun. Pero bakit ang laptop na yun pa? Hindi ka agad nakasagot si Mrs. Lilibet sa tanong ni Nathaniel. May madalas lang siyang panoorin doon. Medyo nahihiya pa si Mrs. Lilibet. Hinawakan ni Nathaniel muli ang balikat ng ginang. Ayos lang yan. Lahat naman ng kabataan ay dumadaan dyan. Pero kung sino man ang pumatay sa kanya, kailangan natin tong pigilan bago ulit makapangbiktima ng iba. Ano pa nangyari sa anak nyo bago siya binawian ng buhay? Seryosong tanong ni Nathaniel. Dinukot ang mga mata niya at maging dila niya ay hindi rin nakaligtas. Napapikit muli si Mrs. Lilibet at naiyak habang nagsasalaysay. Tumango naman si Nathaniel.
Lumapit si Michelle at pinakalma ang ginang na nagsimula ng humagulgol. Ma'am, isa na lang pong katanungan. Bakla ba ang anak nyo? Wika pa ni Nathaniel. Straight po siya, hindi po siya bakla. Sabay pahid ng luha ng ginang. May teorya na ako kung bakit ito nangyayari. Medyo weird man pero posibleng isang biktima ng panggagahasa ang Revenant. At malamang, kinukuhanan nito ng video habang hinahalay bago siya pinatay. Ngayon, may dala ng sumpa ang video at kung sino man ang makakapanood nito ay mamamatay rin. Palagi ko, pag-alagala pa rin ang nilalang na to. Kailangan ko siyang mahuli agad. Paliwanag ni Nathaniel. Alam kong pinatay ang anak ko, pero nakikiusap ako sa iyo, Mr. Nathaniel. Tulungan mong anak ko na makamit niya ang hustisya para lumagay na siya sa payapat ng kanyang kaluluwa. Wika naman ni Mrs. Lilibet. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Gagawin ko pong lahat na makakaya ko. Tugon ni Nathaniel. Sa loob naman ng boarding house ni Vincent ay lihim nitong kachat si Tessie na medyo nababagot na sa piling ng asawa niyang si Robert. Madalas itong makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan at hating gabi na akong umuwi. Naibigay man kay Tessie ang perang naipon ni Robert, may itinago pa rin ng lalaki para sa kanya dahil magpapakasaya ito sa bakasyon nito. Siya namang inaayawan ni Tessie dahil pakiramdam niya ay nasasayang lang ang pera nila sa mga inuman. Kailan ka pupunta dito, Tessie? Miss na kita eh. Chat ni Vincent. Oo, kailangan ko lang mag-timing. Mahirap kasing umalis na lang dito ng walang dahilan. Reply naman ni Tessie. Bad trip kasi. Bakit may isa pang practice teacher na assign sa room natin? Ilang araw na tuloy akong tuyot. Wika pa ni Vincent. Oo. Ako din eh. Maharot na reply ni Tessie. Sabihin mo na lang may activities ka overnight. O di kaya naman may outing. Mga ganung palusot. Mungkahi naman ni Vincent na tila hindi na makapaghintay. Basta ako nang bahala. Sagot ni Tessie. Okay, sige. Hintayin kita ha. Tinignan ni Vincent sina Robin at Jimmy. Ihanda ang kamera. Wika ni Vincent. That's my man. Tuloy ang ligaya! Sagot naman ni Robin. Sa simula ay parang isa lamang tipikal na binata si Vincent. Isang binatang naghahangad maging isang profesional na guro. Ito ang unang pagkakakilala ni Tessie kay Vincent. Good morning, Ma'am Tessie. Ganito palagi ang pagbati ng binata sa kanya noon sa tuwing sila ay nagkikita. Sinasabayan pa niya ito ng ngiti. Ma'am, ako na pong bahala. Mga salitang nagpapakita na si Vincent ay handang matuto at masipag. Dahil dito, magaan ang loob ni Tessie sa kanya. Itinuturing niya na itong isang nakababatang kapatid. May problema po ba kayo, ma'am? Tanong ni Vincent sa seryosong mukha ni Tessie. Ha? Ay, naku, wala ito, Vin. Okay lang ako. Pilit itinatago ni Tessie ang kanyang kalungkutan. Alam mo, ma'am, dahil Biyernes ngayon, mabuti pang sumama ka muna sa akin. Lalabas tayo mamaya after school. Alok ni Vincent. Saan naman tayo pupunta? Nasurpresa si Tessie sa pagyaya sa kanya ng binata. Diyan lang, ma'am, sa park. May kainan dyan at may live band pa. Ano, ma'am? Ako nasagot kasi bilang pasasalamat ko na rin to sa iyo sa mga pagtulong mo sa akin. Isang pagyayang nauwi sa isang kasalanan. Makalipas ang ilang oras na kasiyahan sa labas, matapos mailabas ang mga saloobin, matapos mailabas ang kahinaan, at matapos ang ilang bote ng alak, nawala na ang matinong kaisipan. Natagpuan na lang ang dalawa sa isang madilim na sulok ng paaralan. Ang mumunting pagyaya ni Tessie kay Vincent sa paaralan para matuloy sana ang kwentuhan ay nauwi sa makamundong pagnanasa. Nang makapasok silang muli sa madilim na homeroom ni Tessie, ay wala itong laban sa bihasang mga haplos at maiinit na mga halik ni Vincent. Mabilis ang pangyayari. Wala nang pagkakataon si Tessie para makapag-isip at nalunod na ito sa tawag ng ligaya. Ang sandaling kahinaan ay sinamantala ng binatang buong akala ni Tessie ay isang mabait at inosenteng anghelito.
Ang binatang tinuturing niyang kapatid ay siya ngayong masaganang rumoromansa sa kanya na dapat ay para lamang sa asawa niyang si Robert. Sa gabing yon, nilamon na ng tuluyan ng babae. Dito nag-umpisa ang unang kasalanan niya. Dahil sa bugso ng damdamin, ibinuhos ni Tessie lahat ng kanyang kinikimkim na pangungulila kay Robert. Bawat sandaling may kasiping siya ay tila lumalabo ang kanyang kaisipan. Hanggang sa makalimutan na niyang isa siyang may bahay. Ang maliksi at batang-batang pagkatao ni Vincent ay isa sa dahilan kung bakit bumigay si Tessie. Habang nasa malayo si Robert, minsan napapaisip si Tessie kung sapat ba ang panahon ng mister niya sa kanya. Pero dahil kay Vincent, naranasan muli ni Tessie kung paano maging isang babaeng hinahangad ng isang lalaki, kaya ipinaubaya niya ang kanyang sarili kay Vincent. Nagising si Tessie at pinagpapawisan ito. Napansing tulog pa rin si Robert sa tabi niya. Chinek ni Tessie ang cellphone at may hidden message doon si Vincent. Niyayaya na siya nitong sumama pero hindi pa makatiming si Tessie. May napansin din siyang isang picture message. Kagat-labi niyang binuksan ito at larawan nito ni Vincent na may maiksing mensahe na nakalagay. Miss na kita, at may halong smiley na nakalagay. Natuwa pa at napangiti si Tessie na parang kinikilig at tinignan niya muli ang asawa niya. Tulog pa rin ito. Samantala, dumating naman sa bahay ni Jacob sina Detective Santelmo at Ricardo. Isa na namang patay na binatilyo ang natagpuan. Kinausap ng mga investigador ang pamilya ng namatay. Napailing na lang si Ricardo at tinignan ng partner niya. Nilapitan niya to. Ano sa tingin mo, Bok? Tanong ni Ricardo. Parehong-parehong nangyari kay Clark. Nanghihiwagaan talaga ako. Malaki ang posibilidad na konektado ang dalawa dahil personal na magkakilala ang parehong biktima. Wika ni Santelmo. Di kaya meron tayong serial killer, Bok? Teorya pa ni Ricardo. Serial killer? Walang prints. Walang kabakas-bakas man lang. Paano niya nagawa yon? Tanong naman ni Santelmo. Baka naman nakalutang. Biro ni Ricardo. Masyado ka na matanda para magsabi ng corning joke, Bok. Di na bagay sa'yo. Nakapamewang nasabi ni Santelmo. Gumagana naman sa syota ako eh. Biro pa muli ni Ricardo. Detective Rodriguez, may mga taong gusto makipag-usap sa inyo. Wika ng isang pulis. Kasama niya sina Michelle at Nathaniel. Ako si Detective Rodriguez. Ano may tutulong ko sa inyo? Wika ni Santelmo. Hello, ako nga pala si Agent Nathan at mula sa Global Intelligence Agency. Ito naman ang partner kong si Agent Michelle. Pagsisinungaling pa ni Nathaniel at napatingin si Michelle. Anong may paglilingkod namin sa inyo, Agent Nathan? Sabat naman ni Ricardo. Ako ang nag-iimbestiga sa ilang kaso ng pagpatay sa magkakaibang lugar dito sa lungsod. Ang mga biktima ay brutal na pinatay. Dinukot ang mga mata nila at pinutol ang mga dila. Mukhang pinaranas muna ng matinding pasakit bago sila pinatay ng killer. Pwede ba kitang makausap ng sarilinan, Detective Rodriguez? Pakiusap ni Nathaniel. Okay, sundan mo lang ako. Sinundan ng dalawa si Santelmo patungo sa kanyang kotse at huminto ito. Binuksan niya ang pinto sa harap ng passenger seat at doon pinaupo si Nathaniel. Sumunod naman ang lalaki habang magkatabi sina Michelle at Ricardo sa likod. Okay, kung sino man kayo at kung ano man to, ayokong makarinig ng mga kasinungalingan. Sino kayo at anong kailangan nyo sa amin? Inilabas ni Detective Rodriguez ang kanyang baril at kinabahan kaagad si Michelle. Detective, kalma lang po kayo. Ang pangalan ko ay Nathaniel, isa akong spiritual medium. Si Mrs. Lilibeth, nanay ni Clark ang nagsabi sa akin tungkol sa inyo. At nakiusap siyang tulungan ko ang anak niya. Ngayon, alam kong kabaliwan to para sa inyo. Pero sana pakinggan mo muna ako. Ang espiritu ni Clark ay tinangay ng isang revenant. Isa itong mapaghiganting nilalang na nangungulekta ng mga buhay na kaluluwa. Ngayon, ang revenant na ito ay sinumpa ang isang bagay na malimit gamitin ni Clark at Jacob sa kanilang session. At ang trabaho ko naman ay pigilan ng sumpa na ikinabit ng revenant na nakakonekta sa mundo. Kaya nais kong makuha ang laptop ni Clark kung saan dito nagsimula ang sumpa. Dahil naniniwala ako na dito ko makikita ang sumpang nilagay ng revenant at kailangan kong mapahinto ito.
Mahabang paliwanag ni Nathaniel. Okay, tama na. Lumabas ka na. Tinutukan ni San Telmo ng baril si Nathaniel na nasa harapan ng sasakyan. Itinaas naman ni na Michelle at Nathaniel ang kanilang mga kamay at lumabas na sila. Sumunod naman si Detective Rodriguez. Miss, hindi ko alam kung anong droga ba ang tinira niyong dalawa. Pero sa uulitin na makikita ko pa kayo sa kahit saang lugar na iniimbestigahan ko, hindi na ako magdadalawang isip na arestuhin kayo. Ngayon, ipaliwanag mo yan sa baliw mong jowa dahil nauubusan na ako ng pasensya. Lumapit si San Telmo kay Nathaniel. Dinuro ito ng detective. Lumayo-layo ka sa crime scenes ko. Sabay alis ni San Telmo. Kailangan mong mamulat sa ganitong posibilidad, detective. Or baka higit pang tao ang maging biktima. Babala pa ni Nathaniel pero hindi na nakinig pa si San Telmo. Samantala, gabi na nang umuwi si Tessie at naabutan niyang nasa sala si Robert at nakahiga sa sofa. Amoy alak na naman to. Binagsak ni Tessie ang bag sa tiyan ng asawa. Tessie, ano ba? Natutulog ako eh. Napaupo si Robert at kinusot-kusot ang mga mata. Lasing ka na naman? Araw-araw na bang wala kang gagawin kundi uminom? Sarkastikong boses ni Tessie. Ano naman? Kalma ka lang. Nilapitan ni Robert ang misis at sinubukan nitong yakapin pero tinulak siya nito. Pwede ba? Maligo ka muna. Nakakasuka ang hininga mo. Singhal ni Tessie. Teka, Han. Huwag ka naman ganyan. Minsan na ako makauwi tsaka naipapadala ko naman sa iyong lahat-lahat eh. Nagtabi lang naman ako ng pera para sa akin upang ma-enjoy ko naman ang bakasyon ko habang nandito ako. Ano ba masama dun? Katwira naman ni Robert. Anong masama? Robert, araw-araw kang lasing. Galit na sabi ni Tessie. Ano bang gagawin ko? May nag-aalaga kay baby. Nasa paaralan ka buong araw. Alam nga namang matulog ako maghapon. Nililinis ko naman ang bahay pati kwarto natin. Tsaka, nilutuan na kita ng ulam mo. Kahit umiinom ako, di ko naman nakakaligtaan ng responsibilidad ko. Sagot ni Robert. Ay kahit pa! Ayokong nakikita kang lasing. Tignan mo ang sarili mo. Ang taba-taba mo na. Gusto mo magkasakit ka sa kakatungga mo ng alak? Aber, sino sa tingin mo magbabayad ng gastusin mo sa ospital, ha? Mataas na boses ni Tessie. Okay. Sorry. Yan mo. Simula bukas di na ako inom. Hindi na kinausapan ni Tessie si Robert at dumiretso na ito sa lamesa at nakita ang medyo malamig na kalderetang baka at nakakalderong kanin. Napailing si Tessie at kinuha ang ulam tsaka ipinasok sa microwave oven. Kumuha din siya ng tubig at baso. Napansin naman niyang sumusunod si Robert. Please, lumayo ka muna. Ayoko makita ang pagmumukha mong lasing. Pagtataboy ni Tessie sa mister. An, ka namang ganyan. Aminado akong lasing ako pero sana naman maging kalmado ka habang nag-uusap tayo. Kahit lasing ako, alam ko pa rin ang ginagawa ko. Wika naman ni Robert. Robert, ano bang sinasabi mo? Tila may kasamang banta sa boses ni Tessie. Okay. Maliligo na lang ako. Umakyat sa second floor si Robert na malungkot. Matapos uminom ni Tessie ng tubig ay napansin niyang may buhok sa gilid ng pisngi niya. Parang pinaliguan nito ng malamig na tubig nang makitang buhok ito sa maselang bahagi. Umikit siya at naalala niya ang ginawa niya kanina. Walang ano-ano'y dinilat ni Tessie ang mga mata matapos maalala ang mga kaganapan sa paaralan bago siya umuwi sa bahay. Ramdam niyang kinukuryente na naman siya ng makamundong pagnanasa. Wisit, ano bang ginawa mo sa akin, Vincent? Naiisip lang kita. Nagkakaganito na ako kaagad. Paglalahad ni Tessie sa sarili. Dito niya naramdamang may nakatingin sa kanya sa likod. Robert, ano ba?
Hindi ka ba marunong Tila natunaw ang salita ni Tessie nang makitang naglalakad lampas sa kanya ang isang binatilyong nakaputi. Tahimik itong naglakad papunta sa lababo at sa pinto sa likuran ng bahay ito huminto. Nakaharap lang ito sa pinto at nakatalikod kay Tessie. Ipinikit ni Tessie ang mga mata niya at nagdasal ng taimtim. Ang pagnanasa sa katawan niya ay hindi na matagpuan at nang idilat muli ang mga mata ay nawala na ang aparisyong nakita niya. Hindi na nagsayang ng oras ang guro at pumanik na ito kaagad sa kanilang kwarto. Pagkabukas niya ay naabutan niyang kumakain si Robert habang nanonood sa cellphone nito. Puisit! Ano ka ba naman, Robert? Nakakadiri ka. Tumigil ka nga. Parang baboy. Lamon ka ng lamon. Naiinis na si ni Tessie. Han, di naman iba sa'yo itong ginagawa ko ah. Nakita mo naman na ako na ganito ako noon. Ano ba nakakadiri dito? Sagot ni Robert. Ay basta! Ayoko makita kang ganyan. May anak ka ng tao, di ka pa rin ba nahihimasmasan? Wika naman ni Tessie. Anong gagawin ko? Ayaw mo naman makipag-loving sa akin. Alam mo napapansin na kita eh. Simula nung umalis ako, nagbago ka na. Malamig ka na sa akin. Malungkot na saad ni Robert. Hoy, ano bang gusto mong palabasin? Hindi ako nanlalamig. Talagang pagod lang ako sa trabaho. Pasensya na kung mas inuuna ko pa sa oras ko ang anak natin kaysa sa'yo, ha? Tugon ni Tessie. Tessie, may yaya tayo. Siya ang nagbabantay sa anak natin at kapag nandito ka, nasan ka? Nasa anak mo? Wala. Nandiyan ka sa cellphone mo. Sumbat pa ni Robert. Ah, ganon. So nagsisisihan na ba tayo? Sumbata na bang gusto mo? Sambit naman ni Tessie. Alam mo, akin na nga yung cellphone mo. Patingin ako. Lumapit si Robert at tinabot ang cellphone pero nilayo ito ni Tessie. Hoy, tumigil ka nga. Wala kang karapatang pakialaman ng mga gamit ko. Kabado si Tessie dahil hindi pa nabubura ang ebidensya ng kanyang kataksilan. Tessie, ito ang sinasabi ko sa'yo. Wag na wag sanang dumating sa panahong pagsisisihan mo ang mga ginagawa mo. Banta ni Robert. Binabantaan mo ako? Ang kapal ng pagmumukha mo? Kung ganyan ka na, edi wag na natin patagalin pa ang pagsasamang to. Binuksan ni Tessie ang cabinet nila at nagsimulang mag-impake ng mga gamit. Sinubukang pigilan ni Robert ang ginagawa ng asawa pero ayaw nitong magpalapit. Tinulak si Robert ng nanggagalaiting misis. Tessie, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka na? Wala naman akong ginagawang masama. Ano ba problema? Pagtataka ni Robert dahil naninibago na ito sa ginagawa ng kanyang asawa. Tahimik lang ito at patuloy sa paghakot ng mga damit. Biglang umiyak ang baby nila dahil sa ingay nilang mag-asawa. Binuhat ito ni Robert para patahanin. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Iiwan mo na lang kami ng ganyan? Wika ni Robert. Akin na yung bata! Sinubukang hablutin ni Tessie ang anak nila. Pero iniwas ito ni Robert. Ah? Gaga ka ba? Ba't mo dadali ng anak ko? Ikaw tong mangiiwan tsaka gabing-gabi na. Gusto mo bang magkasakit to? Hindi napigilan ang galit ni Tessie. Umalis pa rin ito kahit pa maiwan ang kanyang anak. Masyadong nalaso ng pagnanasa ang kanyang isipan at tila naging alipin ito ng makamundong pagnanasa ni Vincent. Lulan ng taxi, dumiretso ito sa boarding house ni Vincent. Tinawagan niya ang binata at sa paanan pa lang ng boarding house ay sinalubong na siya ng atat na si Vincent. Oh, bigla naman yata ang punta mo, Tessie. Anong problema? Salubong kunwari ni Vincent. Pwede bang dito muna ako makitulog ngayon? Pakiusap ni Tessie. Okay lang. Halika, pasok ka. Papakilala kita sa mga tropa ko. Wika ni Vincent. Hindi na Vincent. Pagod ako eh. Magpahinga na lang muna ako. Pagtanggi ni Tessie. Okay, sige. Sinamahan ni Vincent si Tessie papunta sa silid nito.
nadaanan nila ang 3 tropa ng binata na palihim na nakangiti at nag-thumbs up pa. Pumasok si Vincent at nilakang pinto. Nang mapasok ni Tessie ang kwarto ni Vincent, ay dumiretso na ito kaagad sa ibabang bahagi ng double deck na kama. 2 tao ang nakatira sa bawat kwarto at small size lamang ang laki ng mga silid. Medyo makalat sa gamit ang kwarto ni Vincent. May ilang libro, mga notebooks, isang laptop at ilang gadgets. May isang study table at 2 upuang plastic. Sa gilid naman ng silid na malapit sa nakasarang bintana ay may 2 malaking plastic boxes na lagayan ng mga damit. Tumabi si Vincent kay Tessie at niyakap ito. Mukhang di maganda ang mood mo ngayon ah. Pansin ni Vincent. Hindi talaga. Sagot ni Tessie. Ano nangyari? Pagtataka ni Vincent. Umalis muna ako sa bahay. Nakakainis si Robert. Nakakadira ang pinaggagawa niya sa bahay. Wika ni Tessie. Ano bang ginagawa niya? Curious na tanong ni Vincent. Naglalasing araw-araw at nahabutan ko pang lamon ng lamon. Tugon ni Tessie. Ganun ba? Ang pathetic naman pala ng asawa mo, babe. Kutsa ni Vincent. Tahimik lang si Tessie. Dito napansin ng babae na hinihimas ni Vincent ang hita niya. Ramdam niya ang haplos nito sa kabila ng makapal na tela ng pantalon niya. Nanatiling naka-side position si Tessie na nakatalikod kay Vincent. Don't worry babe. Dito, marirelax ka. Umangat ang kamay ni Vincent at tinagilap ang hook ng bra ni Tessie. Pero pumalag ang babae at tinakpan niya ng braso ang dibdib. Vincent, wag mo na ngayon please. Hindi sumagot si Vincent at bumaba muli ang kamay nito sa hita ni Tessie. Tumayo si Vincent at kumuha ng panyo na itim ang kulay. Piniringan nito si Tessie. Ano to? Pagtataka ni Tessie. Huwag ka na magtanong babe. Tulad ng inaasahan, di na sumagot ang babae. Wala siyang makita at hindi alam ang nangyayari. Babe? Tanong ni Tessie nang biglang nanahimik. Nagulat siya nang hinuhubaran na ang pants niya. Nagmamadali ito at parang excited. Babe? Tanong muli ni Tessie. Relax ka lang babe. Sagot ni Vincent at tumango naman si Tessie. Lingid sa kaalaman ni Tessie ay si Robin, ang kaibigan ni Vincent, ang naghuhubad ng kanyang pants. Habang ang 2 tropa naman nitong sila Tonton at Jimmy ay lihim na nanonood sa gilid at si Vincent naman ay kumukuha ng camera video. Lihim na nagtawanan sina Tonton at Jimmy. Tuwang-tuwa naman si Vincent habang si Robin ay sarap na sarap sa paggamit kay Tessie. Vincent? Tinanggal ni Tessie ang piring at nagulat siya. Ibang lalaki ang nakapatong sa kanya. What the Vincent! Ano to? Dito nalaman ni Tessie ang pinaggagawa sa kanya. Pinahawak ni Vincent ang cellphone kay Tonton at lumapit kay Tessie. Babe, magpadala ka na lang. Fantasy ko to. Ang ganda mo tignan habang ginagamit ka. Alam mo bang excite ako sa nangyayari ngayon? Wika ni Vincent. Ha? Teka, Vincent! Ba't naman mga tropa mo ang halili sa'yo? Nagpatuloy muli si Robin sa ginagawa at mas bumilis pa ito. Hindi naman nakatiis ni Tonton at umupo ito habang nanonood. Si Vincent naman ay tinuloy ang pagvivideo. Sa bahay naman ni Tessie ay abala si Robert sa pagpapatahan sa anak nila. Pinadede niya ng breast milk na naipon sa ref at pinainit na lang ng lalaki. Oo, sige na baby. Tana. Patuloy sa pagsasayaw si Robert. Habang nasa kwarto siya, ay napatingin siya sa bahay ni Clark. Napansin niyang bukas ang ilaw sa kwarto ng namatay na binatilyo. Nabalitaan ni Robert ang nangyari kay Clark. Kaya nagtataka ito nang mapansing maliwanag ang kwarto sa loob. Bigla na lamang namatay ang ilaw at inisip na lang ni Robert na baka pumasok ang ina ng yumao. Napansin niyang tulog na ang anak kaya hiniga niya ito sa crib.
Umupo sa kama si Robert at tinignan ng pictures nilang mag-asawa. Iniisip kung saan siya nagkamali. Hindi mawari kung ano ang naging kasalanan niya para bigla siyang layasan ng misis. Nagring ang cellphone ni Robert at isa itong video call mula kay Tessie. Mabilis niya itong sinagot. Pero nagimbal si Robert sa kanyang nakita. Dalawang lalaki ang kasalukuyang gumagamit sa misis niya. Si Tonton, ang humalili kay Jimmy sa paggamit kay Tessie. Diyos ko! Tessie! Napahagulgul si Robert sa sobrang sakit ng kanyang nakikita. Saksi siya sa makamundong pagtataksil ng kanyang misis. Kitang-kita sa video ang pag-i-enjoy ni Tessie habang ginagamit ito ng dalawa. Ang tindi naman ng syota mo, parang Vincent. Wika ni Jimmy matapos itong magsawa kay Tessie at pasipul-sipul pa ito habang bumababa sa kama. Nakipag-high five pa ito sa lalaking may hawak ng videocam na si Vincent. Anong nangyari sa'yo, Tessie? Bakit? Bakit? Oh, Diyos ko. Ano bang ginawa ko para magdusa ng ganito? Hagulgul at pagwawala na ang ginawa ni Robert. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Binababoy ngayon ng mga di niya kilalang lalaki ang kanyang misis at hindi niya alam kung nasaan ito. Dito niya naalalang i-record ang video call pero biglang pinutol ni Vincent ang tawag. Sapat na sa binata ang makita ng mister ni Tessie ang ginagawa nila. Tuwang-tuwa itong maisip na nakalamang siya kay Robert. Patuloy sa pag-iyak si Robert at hindi malaman ang gagawin. Bumaba siya ng bahay at pumunta sa kusina. Kinuha niya ang kutsilyo at itinutok ito sa kanyang leeg. Diyos ko! Diyos ko! Please! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo po ako! Basang-basa na ng luhang mukha ni Robert. Isang saksak lang at pwede na niyang tapusin ang lahat. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Naghahalo ang puot at hinagpis sa kanyang damdamin. Gusto nang kalimutan ang lahat at mapalaya sa sakit na kanyang dinaranas. At dito niya narinig ang pag-iyak ng kanyang baby. Napakalakas ng iyak nito na dinig niya mula sa ibaba ng bahay. Baby ko! Binitiwan niya ang kutsilyo at bumalik ulit sa kwarto. Naabutan niyang nagising ito at pinatahan niya ang anak. Sinayaw-sayaw niya itong muli. I'm sorry, anak. I'm sorry. Muntik na kitang makalimutan. Muntik na kitang iwan. Huwag ka mag-alala, anak. Lalaban si Daddy para sa'yo, baby ko. Magbabayad ang mami mo. Magbabayad silang lahat. Banta ni Robert. Sa loob naman ng boarding house ay pagod na pagod si Tessie matapos itong pagpasapasahan ng mga tropa ni Vincent. Nakatulog ito sa kama habang nagiinuman ng tropa ni na Vincent. Tindi pala talaga ng syota mo, Vincent. Ang lakas ng aroma. Biruin mo. Napapayag mo magpagangbang. Yung ex mo dati kailangan pa idroga eh. Wika ni Tonton. Huwag mo nang banggitin yun, pre. Killjoy ka naman eh. Sagot naman ni Vincent. Sorry. Pero pre, sulit na sulit. Ito nga palang bayad ko. Sabay abot ng pera. Good. O kayong dalawa. Wala ba kayong down? Pinagbigyan ko na kayong taste first before pay ah. Ngayon, money down na. Sambit ni Vincent sa dalawa. Discount naman pre. Papadala ko pa to sa nanay ko eh. Hirit ni Jimmy. Tangina mo. Anong nanay? May negosyo ang nanay mo, ulol. Money down na. Singhal ni Vincent. Umiiling pa ito bago ibigay ang pera. Nagbayad din si Robin pero nagdagdag pa ito. Oh, sobra bayad mo pre. Pagtataka ni Vincent. Score pa ako mamaya pre. Wika ni Robin. Utang, may isa kabayo talaga tong si Robin ah.
Sagot ni Tonton. Nasendan mo ba ng video yung asawa niya, Vincent? Tanong naman ni Jimmy. Hindi, video call yun. Ang video nakasave na. Kailangan natin to para di magsumbong tong shota ko kung sakali. Ayoko na maulit pa ang trouble natin nung una. Tugon naman ni Vincent. Oo nga. Nakipag-appear si Jimmy kay Vincent. Samantala, pinasok naman ni Nathaniel ang police station kung saan nakatago ang laptop ni Clark. Si Michelle naman ay nasa labas lang ng istasyon at nagtatago sa isang kanto. Tulugang bantay sa evidence room at maingat na hinablot ni Nathaniel ang susi nito tsaka pumasok sa loob. Dito siya nagsimulang maghalughog habang nakasuot ng rubber gloves para wala itong fingerprints. Ilang minuto pa at natagpuan na niya ang laptop. Binuksan niya to. Nagsimula siyang maghanap ng pwede niyang malaman. Gamit ang technical skills niya ay pinasok niya ang digital directory ng laptop at tinignan ang latest activities nito. Dito niya na lamang pumasok sa isang website si Clark at nakuha ni Nathaniel ang URL nito. Kinopya niya ito at pinatay niyang muli ang laptop. Palabas na siya nang mapansing nasa harapan na ng pinto si Detective Santelmo Rodriguez at nakatutok na ang baril kay Nathaniel. Sinabi ko na sa'yo na lumayo-layo ka sa crime scene ko. Ngayon, hinuhuli kita sa salang trespassing. Bigkas ni Santelmo. Lihim na nag-hand sign si Nathaniel at taimtim na nagbigkas ng mantras. Lumuha ng dugo ang mata ni Nathaniel at naglow ng kaunti ang katawan niya. Namangha si Detective Rodriguez at di may paliwanag ang nakikita. Astra Harimona! Inactivate ni Nathaniel ang isang spell at nagulat si Santelmo na hindi siya makagalaw. Anong nangyayari? Anong ginawa mo? Tila na paralyze ang katawan ni Santelmo. May mga lihim dito sa mundo na hindi pa naaabot ng isipan mo, Detective Rodriguez. Sa katunayan, 10% lang naman ang nalalaman ng katulad mong normal sa nakatagong lihim ng mundo. Yung iba ay naglaho na. Pero ang karamihan ay nakatago lang at isa ako sa sikretong yon. Ang ginawa kong spell sa'yo ay isang ancient spell. Parang defensive o offensive maneuver lang na nagdedepende sa sitwasyon ng user. Pero huwag ka mag-alala, di ka naman mamamatay. Mawawala din ang pagkaparalisa ng iyong katawan kapag nawalan na ng bisa ang astral activation. Ayoko sanang gawin to sa'yo, pero ikaw na mismo ang nagudyok sa akin na gawin to. Hindi ka naniniwala tungkol sa mga kababalaghan. At ang mga katulad ko ang dapat makalam ng totoong nangyayari sa kapaligiran. So pasensyahan na lang tayo, Detective. Pero kailangan ko munang bumiyahe sa nakaraan. Nilapitan ni Nathaniel si Detective Rodriguez at tinaligay niya ang kanyang kamay sa mukha nito. Napasigaw si Santelmo nang binalot ng liwanag ang kanyang paligid. Napapikit siya dahil sa lakas ng liwanag. Nakakagulat para sa kanya ang liwanag na ito at maging ang biglang katahimikan. Ang lamig ng paligid ay nawala. Lahat ay nananatili. Papa! Papa! Isang pamilyar na boses ang narinig ni Detective Rodriguez. Minulat niya ang mga mata pero nakakasilaw na liwanag lang ang bumungad sa kanya. Anak? Anak! Asan ka? Leonard, anak! Tawag ni Santelmo. Papa! Nag-e-echo ito sa paligid at tila naglalaro ang bata. Anak! Magpakita ka! Leonard! Anak ko! Naglaho ang liwanag at bumalik ang paligid sa evidence room. Nakaluhod na si Detective Rodriguez at lumuluha habang nakatayo naman sa gilid nito si Nathaniel. Anong ginawa mo? Gulantang ni Santelmo. Binalik lang kita sa nakaraan. Pinaramdam ko ulit sa'yo ang pangungulila ng isang ama, Detective Rodriguez. At halata sa mukha mo na malungkot ka at parang nagluluksa. Sagot ni Nathaniel. Siya ang anak ko. Namatay siya sa pagkalunod 4 na taon na ang nakakaraan. Nasa picnic kami nun sa beach nang pinulikat siya at malunod. Masyadong malawak ang dagat na yon. At hindi ko marinig ang pagsaklolo niya. Hindi ko man lang nailigtas ang sarili kong anak. Napaluha muli si Detective Rodriguez.
Hinawakan siya sa ulo ni Nathaniel. Huwag ka na malungkot, Detective Rodriguez. Ramdam ko kung gaano mo kamahal ang anak mo. At naniniwala ako kung nasan man siya ngayon, masaya na siya at payapa. Pinakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal nung nabubuhay pa siya. Napakahalaga para sa iyo ang bawat sandali sa piling niya. Kaya huwag mong ituon ang sarili mo sa nakaraan. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Tanggapin mo ang lahat at makakalaya ka rin sa pait ng kahapon. Wika pa ni Nathaniel. Sino ka ba talaga? Sambit ni Santelmo. Ako si Nathaniel Manalo, ang apprentice ng Dactyls na expert sa spiritual at mythical domains na si Master Takeda. At naparito ako para iligtas ang mga kaluluwa ng Yumao laban sa Revenant at hanapin si Deimos. Nakuha ko na ang gusto ko sa laptop. Ang gagawin ko na lang ay ang hanapin kung saan nag-umpisa ang lahat at tugisin ang mapaghiganting nilalang. Sagot naman ni Nathaniel. Anong gagawin ko, Nathaniel? Binigyan ni Nathaniel ng calling card ng detective at may nakasulat itong Latin. Basahin mo lang ang mga katagang yan sa banayad na boses at matatanggap ko ang tawag mo. Kailangan ko na umalis. Umalis si Nathaniel kasama si Michelle at dumiretso sila sa bahay ni Mrs. Lilibeth. Pinatuloy sila ng mag-asawang tagabahay at dito nila ipinaliwanag ang plano ni Nathaniel. Skeptic man ang mister ni Lilibeth, nakiusap ang ginang na maniwala. Umayag ito sa gagawin at dumiretso sila sa kwarto ni Clark. Binuksan ni Michelle ang ilaw sa loob ng kwarto. Naglabas si Nathaniel ng maliit na jar at dumakot ng abo. Gumuhit siya ng pentagram sa mismong sahig ng kwarto. Diyos ko, hindi ba satanism ang simbolong yan? Tanong ng asawa ni Lilibeth. Ang pentagram po ay ginagamit na noon bago pa lumaganap ang Kristyanismo. Isa tong simbolo na may iba't ibang paggamit depende sa mga nilagay mo para sa gagawin mong ritual. Iba po yung sa Satanism, sir. Paliwanag pa ni Michelle. Napatingin naman sa kanila sandali si Nathaniel at umiling. Matapos ang pentagram ay inilagay ni Nathaniel ang cellphone niya sa gitna. Binuksan niya ito at tinopen ang URL address. Pinatay naman ni Michelle ang ilaw ng silid. Et sidus ad meridianam, reprobi, quantus ad aeterium, aperta erit mortale, niacampum, dimitere, maledictio. Sabay bukas ng URL at tila may malamig na hangin ang kumalat sa buong silid. Lumayo kayo sa lugar na to! Lahat kayo! Layas! Sigaw ni Nathaniel at umalis ang mag-asawa kasama si Michelle. Sinara ng huli ang pinto. Doon po muna tayo sa baba. Wika ni Michelle. Okay lang ba siya sa loob? Tanong ni Lilibeth. Wag po kayo maglala. Si Nathaniel po ang pinakamahusay na medium at ghoul hunters na kilala ko. Pero bukod dito, may iba pa siyang sideline. Masyadong classified kung babanggitin ko pa yon. Sagot naman ni Michelle. Tumangulang si Mrs. Lilibeth. Isang malalim na ungol mula sa kabilang dimensyon ang umikot sa paligid ng kwarto kung saan nakaluhod si Nathaniel na nasa gitna ng pentagram. Nakabukas ang kanyang cellphone pero hindi niya ito tinitignan. Nakapikit lang siya. Sino ka? Nag-i-echo ang boses ng isang babae na tinatanong si Nathaniel. Ngumiti ang binata. Ako si Nathaniel at naparito ako para makipag-usap sa'yo. Anong pangalan mo? Tanong naman ni Nathaniel. Siya! Lumakas ang espiritual na enerhiya sa loob at tumilapon ang buong kama ni Clark papunta kay Nathaniel. Mabilis na naka-hand sign si Nathaniel at gumawa ng mantra. Astra Burmahara! Isang spiritual defensive shield ang sumalag sa malaking higaan at nabali ito. Sa lakas ng ingay ay narinig ito sa baba at napatayo si Mrs. Lilibeth. Anong nangyayari sa itaas? Nag-aalalang tanong ng ginang. Ano man ang marinig niyo, ma'am, wag po kayong matakot. Hanggang naroon sa loob si Nathaniel, wala po kayong dapat ipangamba. Sagot ni Michelle.
Sinusubukan mo akong saktan pero hindi ito kaya ng espiritual na enerhiya mo. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Anong pangalan mo? Tanong muli ni Nathaniel sa loob ng silid. Lumamig ng todo ang silid na parang nasa loob ng freezer. Kita na ang usok sa bibig at ilong ni Nathaniel sa tindi ng lamig. Binabalaan kita. Tigilan mo na ang panunubok sa akin kung ayaw mo magsisi sa huli. Banta ni Nathaniel. Patuloy ang paglamig ng paligid na nagsimula ng magyelo ang mga gamit. Chorus Angelorum, Laudate Dominum, Aplectere natos tuos divinam, me mali quod involvit, et reducunt continenter circum me, in nomine Domini, Sancti Lumine. Lumiwanag ang katawan ni Nathaniel nang ibuklat niya ang mga mata ay sumabog ang liwanag ng holy light sa paligid. Malakas na umungol ang espiritong nilalang na nasa paligid. Kahit anong gawin mo, hindi ka magwawagi sa kasamaang binabalak mo. Magsisisi ka kapag inulit mo pa ang panunubok mo sa akin. Ngayon, sabihin mo na ang pangalan mo. Sigaw ni Nathaniel. Ebora! Mahabang sigaw ng babae. Okay, Ebora. Ipakita mo sa akin ang nangyari. Umikit si Nathaniel at tumahimik ang paligid. Nakita niya ang imahe ng isang dalaga. Masaya itong kasama ang kasintahan. Mga alaala ng kanilang pagsasama at relasyon. Bawat araw ay tila langit para kay Ebora. Bawat araw ay busog siya sa pagmamahal at pag-aalaga ng lalaki. Subalit lahat ng ito ay pawang kasinungalingan lamang. Dinroga si Ebora ng kanyang minamahal at nawalan ito ng lakas. Ipinain ito sa mga tropa ng lalaki. Inabuso at paulit-ulit na ginamit. Sinaktan, pinagsasampal, tinadyakan at pinalo. Sinunog ng upos ng sigarilyo sa kanyang ari at kinuna ng video ng mismong kasintahan niya. Binayaran ng mga lalaki ang kasintahan niya. Sinubukan niyang makatakas pero hindi na niya nagawa. Wala nang takas si Ebora. Alam nilang magsusumbong ito kaya ipinaliwanag sa kanya ang blackmail video na nakuha na ikakalat nila kapag kumanta siya. Tinorture pa siyang muli para makasiguro ang grupo. Pinaso ng sigarilyo ang mga mata niya at pinutol ang dila niya. Dito siya pinakawalan ng grupo. Sa tindi ng kanyang sinapit, nawalan siya ng pag-asa. Bagay na nalaman ng kanyang mga magulang. Naisumbong niya ang lahat sa mga pulis sa pamamagitan ng pagsulat. Hindi natagpuan ang mga humalay sa kanya. Dito niya nalamang alias lamang ang ginagamit na pangalan ng mga lalaki. Kasama na dito ang kasintahan niya. Nakatanggap siya ng isang mensahe ng pagbabanta. Dahil sa ginawa niya, ikinalat nila ang video niya. Edit ito para siya lang ang siguradong makilala. Pinagpiestahan ng publiko ang gangbang sex video scandal niya. Hindi na nakayanan ni Ebora ang lahat. Tinapos na niya ang buhay niya at nanumpa na siya ay babalik at pagbabayarin ang sino mang makapanood sa video niya. Tumahimik muli ang lahat. Dahan-dahang binuksan ni Nathaniel ang mga mata niya. Dito na wala na ang presensya ni Ebora sa paligid. Naglaho ito na parang bula. Kinuha ni Nathaniel ang cellphone niya at lowbat na to. Binuksan niya ang pinto at dumiretso sa ibaba kung saan naghihintay ang mga kasama niya. Ano nangyari? Tanong ni Mrs. Lilibeth. Kilala ko na kung sino ang pumatay sa anak niyo. Ang pangalan niya ay si Ebora. Isang biktima ng rape at ginahasa siya habang nire-record ang sex video. Tinuloy ni Nathaniel ang mga paliwanag niya at dito nila nalaman ang buong pangyayari. Isa lang ang paraan para makaahon ng kaluluwa ng inyong anak at ang iba pang mga biktima. Kung mapapaalis ko ang revenant mula sa kanyang mortal realm, ay makakalaya na ang inyong anak. Pero bago ko yun magawa, kailangan ko muna siyang mabigyan ng hustisya. Paghihilumin ko ang sugat niya, dulot ng puot ng paghihiganti. Kailangan kong mahanap ang mga taong responsable sa pagdurusa ni Ebora. Nakipagkita si Nathaniel kay Detective Rodriguez at sa partner nito. Sinabi niya ang kanyang nalalaman. Nakiusap siyang maghanap ng case records tungkol kay Ebora. Samantala,
Halos 2 araw simula nung lumayas si Tessie ay bumalik ito sa bahay nila. Pagpasok niya ay wala sa bahay ang mag-ama niya. Hinanap niya to sa bawat sulok ng bahay pero wala. Sinubukan niya tong tawagan pero nakablock ang number niya. Dito napansin ni Tessie ang isang liham na iniwan sa ibabaw ng kama nila. Binasa niya to. Kung mababasa mo man ito, wala na kami sa bahay na to, Tessie. Alam ko na ang sikreto mo. Napakababoy mo. Hindi ka karapat-dapat na tawaging isang ina. Isa kang puta. Manloloko. Taksil. Nakita ko sa video kung paano ka nag-enjoy sa pambababoy ng mga lalaki mo. Kung gusto mo pang makita ang anak mo, harapin mo ako sa korte. Kinabahan si Tessie. Uy, Seth. Hindi maaring mangyari to. Lumabas ng bahay si Tessie at hindi tumapakali. Tessie! Narinig niya ang boses ni Mrs. Lilibeth. Huminto si Tessie sa paglalakad at lumapit sa kapitbahay. Tessie, bakit parang nakakita ka ng multo? Ano nangyari sa'yo? Pagtataka ng ginang. Wala po ito. Si Robert po, nakita niyo po ba? Tanong ni Tessie. Hindi eh. Bakit? Wala ba sa bahay niyo? Tanong naman ni Mrs. Lilibeth. Wala po kasi. Sagot ni Tessie. Tawagan mo kaya? Mungkahi pa ng ginang. Naka-off kasi ang cellphone niya. Sige po, Aling Lilibeth, hahanapin ko pa si Robert. Paalam ni Tessie. Okay, sige. Ayaw nga pala, Tessie. May sasabihin ako sa'yo. Ikinuwento ni Mrs. Lilibeth ang lahat ng natuklasan niya tungkol sa espiritu ng mapaghiganting si Ebora at ang sinapit nito. Biglang kinabahan si Tessie. Parehong-pareho ang nangyari kay Ebora at sa kanya. Sa likod ng kanyang isipan, natatakot siyang posibleng iisang grupo lang ang gumamit kay Ebora at ang nakilala niya. Dito niya napagtanto kung sino nga ba talaga si Vincent. Nagpaalam si Tessie kay Mrs. Lilibeth. Una niyang hahanapin ang kanyang mag-ama. Naisip niya ang bahay ng mga magulang ni Robert. Pero nasa Santo Tomas pa ito at posibleng abutin siya ng buong araw para bumiyahe. Kaya inisip niyang kumprontahin muna si Vincent para malaman kung ano ang totoo. Sinipat niya ang cellphone niya at dito niya nakitang may calls ngang ginawa at ang kinontak ay ang mister niya. Mismong oras at date ay sakto sa panahon kung kailan siya nagpagamit sa tropa ni Vincent. Alam niyang si Vincent lang ang kayang maka-access ng cellphone niya. Habang nasa bahay ay tinawagan niya ang binata. Hello babe, napatawag ka. Namiss mo na ba ako? Wika ni Vincent. Hayop ka! Demonyo ka, Vincent! Halos maputol ang ugat sa leeg ni Tessie sa galit niya. Ha? Babe, anong ibig mong sabihin? Kunwaring walang alam si Vincent sa nangyayari. Bakit mo'y pinakita kay Robert ang nangyari sa akin dyan sa boarding house nyo? Walang hiya ka, Vincent. Pinagkatiwalaan kita. Buong puso't kaluluwa ko binigay ko sa'yo. Ginawa mo akong puta! Galit na sigaw ni Tessie. Wala na itong pakialam kung may makarinig man sa kanya. Bakit? Puta ka naman, di ba? Ginawa ko yung para lumayo na sa'yo ang asawa mo. And I'm guessing, wala na siya dyan. Ayaw mo nun? Wala na sa gabal sa atin? Nakangiti pang sagot ni Vincent. Umayag akong magpagamit, Vincent. Pero labas na dito ang asawa ko. Wala kang karapatang idamay sila. Wika ni Tessie. Okay, no problem. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong ni Vincent. Alam kong may kinuha kang video ko. Gusto kong i-delete mo na yon at tapos na tayo. Ayoko na. Tugon ni Tessie. Desidido na siyang putulin ang anumang ugnayan niya kay Vincent. Tessie, please. Huwag kang padalos-dalos ng mga desisyon mo. Hindi mo alam kung anong pinapasukan mong problema. Tila may banta sa boses ni Vincent. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Tessie. Hindi ko pwedeng i-delete tong video mo. Ituring mo na lang tong remembrance ko sa'yo.
Sagot ni Vincent. Hayop ka talaga, Vincent. Huwag mong gawin sa akin to. Binigay ko sa iyo ang lahat-lahat. Pagmamakaawa ni Tessie. At kulang pa yan, Tessie. Kung gusto mong matapos na tayo, bigyan mo na lang ako ng ₱250,000 kapalit nito. Or umayag ka sa isa pang session ng grupo pero sa ibang kakilala ko naman, malaki-laki rin ang kikitain ko doon. Tila kumpiyansa pa si Vincent sa binabalak. Anong klase kang tao, Vincent? Akala ko ba magguguro ka? Bakit ganyan ka? Demonyo ka! Galit na singhal ni Tessie. Magguguro nga ako. Okay na sana lahat eh. Ikaw tong di matino kasama eh. Akala ko akin ka na eh. Feel ko talaga marami pa tayong pwedeng pagdaanan. Kaso wala eh. Matigas ka. Kaya ayan. Face the fucking consequences. Sambit naman ni Vincent. Ipapakulong kitang hayop ka. Banta ni Tessie. Epep. Magunos dili ka, Tessie. Gusto mo bang kumalat sa internet ang video mo? Ayoko matulad ka sa dati kong nobya. Babala naman ni Vincent. Ano? May ginanito ka na dati? Gulat ni Tessie. Well, medyo. Boba rin yun eh. Mayaw pa pero sumunod din naman. Subalit sa huli, di niya kinaya kaya nag-suicide. Akala niya siguro mahuhuli ako. Matalino to, baby. Pagmamalaki pa ni Vincent. Wala kang awa, Vincent. Wala kang awa. Baboy ka. Pagmumura ni Tessie. So ano na, Tessie? ₱250,000 o next session? Pick your choice. Bibigyan kita ng 3 araw. Pinutol na ni Vincent agad ang tawag. Oh, Diyos ko. Napahagulgul na lamang si Tessie. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Isang napakalaking dagok sa kanyang buhay ang bumagsak sa kanya. Hindi lubos maisip na ganito ang sasapitin niya kay Vincent. Ang ligayang kanyang naranasan ay napalitan ng impyerno. Matapos noong magamit si Tessie, ay nakatulog ito sa kwarto ni Vincent. Ilang oras din siyang nakapagpahinga at nang magising ay naramdaman niya ang sakit ng katawan. Mabigat ang pakiramdam niya at animoy may pasang isang sakong bigas. Kumuha siya ng tuwalya at nakatapis na pumunta sa banyo. Sinundan ito ng mga titig ng mga kalalakihan. Ano mga pre? Oras na ng paniningil ko. Wika ni Robin. Go for it, pare! Sagot pa ni Tonton. Habang si Vincent ay nakahiga sa sofa at nagwiwid, nagsimulang maligo si Tessie at pinunasan ang sarili. Nalinis ang natuyong pawis sa kanyang katawan. Hindi niya namalayan si Robin na pumasok sa banyo. Ay, Robin! Anong ginagawa mo rito? Naliligo ako! Nagulat ang babae nang haplusin ni Robin ang likod niya. Sasabay na ako sa'yo, babe. Alam kong malamig ang tubig kaya tutulungan kitang painitin yan. Sagot naman ni Robin. Ha? Robin, baka makita ka ni Vincent dito. Lumabas ka na please. Pakiusap pa ni Tessie. Don't worry. Okay naman to kay paring Vincent eh. Hinimas muli ni Robin ang likod ni Tessie. Hinawakan ng babae ang braso ni Robin pero hindi ito nagpaawat. Tinuloy nito ang haplos sa likod niya. Hindi ka pa ba tapos? Tanong ni Tessie. Hindi pa. Ang ganda mo kasi. Nakakagigil ka. Napaka-sexy at napakaganda mo. Swerteng swerte si Vincent sa'yo. Kaya habang may chance ako, kukunin ko na. Sinapo ng kabilang kamay ni Robin ang dibdib ni Tessie at sinimulan nitong himasin. Robin, wag! Pagtutol ni Tessie. Ang sarap pakinggan ng pagtanggi mo, babe. Sige pa, tumanggi ka pa. Malademonyo ang ngiti ni Robin. Please, Robin, tumigil ka na. Tama na.
Sabay tinulak niya ang lalaki. Ano? Ayaw mo ba? Tanong ni Robin. Tumingin lang ng matalim si Tessie, subalit mapilit ang lalaki. Umapit ang isang kamay ni Robin sa batok ni Tessie at hinila ito palapit sa kanya. Hinalikan siya ni Robin sa labi habang naglilikot ang kamay nito sa bahaging katawan niya. Tinulak ito ni Tessie. Iba ka talaga, babe. Thanks sa pahimas. Umalis si Robin na may ngiting tagumpay at si Tessie naman ay nagpatuloy ulit sa pagligo. Ate! Tawag ng yaya ng baby ni Tessie. Kanina pa to nakatulala. Ha? Ano yon, Isay? Tanong ni Tessie. Mauuna na po ako, ate. Wika ni Isay. Sige. Salamat sa pagdaan mo, ha. Saad ni Tessie. Sana ate, magkabalikan na kayo ni Kuya Robert. Namimiss ko na rin po yung baby ninyo eh. Sige po, tutuloy na po ako. Tumango na lamang si Tessie. Hindi to makasagot. Sinasakop na ng konsensya ang kanyang isipan. Matinding guilt ang bumuhos sa kanyang pagkatao matapos madiskubring na bisto na siya ng asawa. Tinuon ni Tessie ang sarili sa trabaho. Habang nagtuturo siya, ay tila dumadaan lang ang oras. Para siyang nakalutang, hindi makapag-isip ng malinaw. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng isang batang estudyante niya. I'm fine, Iha. Sige, continue. Habang may recess, nakatitig si Tessie sa malayo. Napahinto siya sa kanyang pagmumuni-muni nang makita ang binatilyong walang muka. Pero sa mabilis niyang pagpikit mata ay naglaho ito at isang janitor lang pala ang kanyang nakikita. Naalala niya ang mga sinabi ni Mrs. Lilibeth tungkol sa nangyari sa espiritong gumagambala sa kanila. Agad pumunta sa main office si Tessie at nakiusap na may mag-sub muna sa kanya dahil meron itong mahalagang pupuntahan. Sa Crimes Division, pinuntahan ng isang record officer si San Telmo. Nakaupo ito sa tapat ng desk niya at patuloy ang investigasyon. Sir, ito yung ilang records na nakuha ko. Inilapag ng pulis ang mga folders. Inalungkat ito kaagad ni San Telmo. Okay, salamat. Binigyan ni Nathaniel ng info si San Telmo at pakay ng detective na makita kung may records ng namatay na babaeng Ebora ang pangalan at kung may iba pa itong impormasyon. Pero bigo siyang makakita ng records na nagmamatch sa description ni Nathaniel. Dismayado, tumayo si San Telmo at pumunta sa cybercrimes. May nakita na ba sa nasabi ko? Tanong ni San Telmo sa isang operative. Meron sir. Actually, tatawagan pa lang sana kita eh. Sagot ng operative. Okay, ano natuklasan mo? Tanong naman ni San Telmo. May isang suicide victim na nagngangalang Eborak ni Mako, 20 years old. College student siya. Namatay siya 3 years ago. Taga Santo Tomas to pero lumipat sa San Vicente para doon mag-aral ng kolehiyo. May una ng pulis ang umasikaso sa case nito pero hindi niya naresolba ang kaso. Pero may nakuha akong info na kaya daw to nagpakamatay dahil sa nagkalat na sex video niya. Pero bago yun, kinidnap daw ito ng boyfriend niya at ni-rape. Tinorture pa siya kasi nabulag siya at pinutulan ng dila. Masyadong gruesome sir, pero match na match ito sa description ninyo. Mahabang tugon ng operative. May identity ba kayo ng prime suspect? Tanong muli ni San Telmo. Walang sinabi sa article sir eh. Sagot naman ng operative. Kailangan makuha kong pangalan na yon. Utos ni San Telmo. Sir San Telmo, may naghahanap po sa inyo. Dumating ang isang pulis kasama si Tessie. Nilapitan sila ni Detective Rodriguez. Sir, ito yung kapitbahay nung namatayan ng bata. Wika ng pulis. Detective Rodriguez, ako po si Tessie. Nakipagkamay ito kay San Telmo. Anong magagawa ko sa'yo, Tessie? Magalang na tanong ni San Telmo. Narinig ko po kasi sa kapitbahay namin na kayo daw po ang nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Clark. Wika ni Tessie. Oo, ako nga. Sagot naman ni San Telmo. Nakausap ko po si Aling Lilibeth. Bale, may impormasyon po sana ako tungkol sa
nagpaparamdam sa kanila. Kasi po may nagpaparamdam din po sa akin at malakas ang kutob ko na konektado sila sa nakikilala kong tao. Nakuha ka agad ni Tessie ang atensyon ni San Telmo. Doon tayo sa office ko mag-usap, Tessie. Sinundan ni Tessie si San Telmo papunta sa desk niya. Naroon din si Ricardo, ang partner ni San Telmo. Richard, si Tessie nga pala. Kapitbahay ng biktimang si Clark. Wika ni San Telmo. Magandang hapon, madam. Bati ni Ricardo. Magandang hapon din po. Sagot naman ni Tessie. May sasabihin ka kamong impormasyon? Sinara ni San Telmo ang pinto. Naikwento po kasi sa akin ni Mrs. Lilibeth ang nangyari. At yung na-hire daw nilang spirit medium may natuklasan daw po sa espiritong gumagambala. Wika ni Tessie. Oo, si Nathaniel yun. Binata pa siya pero magaling. Tugon naman ni San Telmo. Mukha po yatang convinced kayo sa kaya niyang gawin, Sir San Telmo. Tanong ni Tessie. Alam mo, Tessie, sa totoo lang skeptic akong tao eh. Sa loob ng ilang taon kong panunungkulan bilang isang pulis, natutunan kong maniwala sa mga bagay-bagay na may nakabasing ebidensya. Pero na makilala ko si Nathaniel, sabihin na lang nating nabuksan niya ang pananaw ko sa nakatagong lihim ng mundo. Kaya Tessie, kung ano man ang gusto mong sabihin, bukas ako at handa akong makinig. Sagot ni San Telmo. Okay po, sambit ni Tessie. Kape, ma'am. Inabot ni Ricardo ang isang kape habang hawak niya ang isa pa. Tinanggap naman ito ng babae. Naikwento po kasi sa akin ni Mrs. Lilibeth na Ebora daw po ang pangalan ng espiritu at isa raw itong biktima ng pangre-rape at may video scandal siya. Panimula ni Tessie. Tama ka. Yun din ang nakuha kong impormasyon mula kay Nathaniel. Segunda naman ni San Telmo. Kasi po, sa totoo lang, may nakilala po kasi akong isang lalaki. Ang pangalan niya ay Vincent. Vincent Vergara po. Isang practice teacher sa paaralang pinagtatrabahuhan ko. Nagkaroon po kami ng lihim na relasyon. Alam ko pong malaki itong kasalanan dahil may asawa at anak na po ako. Ang masaklap po, dahil nabulag ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagpagamit po ako. Pinagpasapasahan po ako ng mga kaibigan niya sa loob ng boarding house nila. Na-video po nila ako at ngayon gusto ko pong i-delete nila ang video. Ginagamit nila itong pang blackmail sa akin. Sa totoo po, hindi ko na alam ang gagawin ko. Iniwan na po ako ng asawa ko at dinala pa niya ang anak namin. Tapos ngayon, binablackmail po ako ng lalaking akala ko'y mamahalin din ako. Napakaropok ko po kung tutuusin. Wala na po akong mukhang may haharap sa pamilya ko, lalo na sa asawa kong si Robert. Mahabang salaysay ni Tessie. Ipinatong naman ni San Telmo ang kamay sa balikat ni Tessie. Hindi na nito mapigilan ang pagbagsak ng mga luha ng babae. Vincent Vergara. Sige, sabihin mo sa akin kung saan ang address niya at ang contact number niya. Bigyan mo pa ako ng mga impormasyon sa taong to, Tessie. Akong bahala sa kanya. Sa ngayon, pasasamahan kita sa isang bata ko para mag-file ka ng complaint sa women's desk. Wika ni San Telmo. Sir, pakiusap po. Hulihin niyo po siya. Pakiusap pa ni Tessie. Sa ngayon, ang magagawa muna namin ay imbestigahan ng lugar. Hindi namin pwedeng hulihin agad ang taong yon hanggat wala kaming order. Pero sige lang, tutulungan kita. Susubukan ko maghanap ng record sa taong to. Baka may mahanap tayo. Pangako ni San Telmo kay Tessie. Sa loob naman ng isang chapel, bumisita si Nathaniel sa isang paring kakilala niya. Matapos ang ilang araw na pag-assist ni Michelle, nagpaalam na ito. Dahil na rin sa ilang personal na gawain habang si Nathaniel naman ay itinuon ng sarili sa pagtulong kay Mrs. Lilibeth at nang marisolba ang kababalaghang nangyayari sa sex video na may sumpa. Sinamahan si Nathaniel ng pari para humalili sa kanya. Sa isang malaking silid sa likod lamang ng main hall ng kumbento, gumawa ng isang weekend circle si Nathaniel. May isang malaking star sa gitna ng circle at may mga simbolo sa bawat kanto ng star. Nakatayo si Nathaniel sa labas ng bilog at inilatag ang ilang mga sacrificial items. Mula sa kanyang kamay ay may lumabas na magical glyph
At dito niya dinukot ang isang makapal na libro na may mga kadenang nakapulupot dito. Lumilipad sa ere ang libro at nang hawakan nito ni Nathaniel ay nabasag ang mga kadena at bumukas ang libro. Nagulat ang paring kasama niya. "Ano yan?" tanong ng curious na pari. "Ang libro ni Tobit, or ang tinaguriang libro sa likod ng kwento ni Azarius o mas kilala bilang Arkanghel Rafael. Dito lahat nakatala ang mga pangalan ng mga demonyo at anghel na hindi nababanggit sa Biblia." Sa loob naman ng isang chapel, bumisita si Nathaniel sa isang paring kakilala niya. Matapos ang ilang araw na pag-assist ni Michelle, nagpaalam na ito. Dahil na rin sa ilang personal na gawain habang si Nathaniel naman ay itinuon ng sarili sa pagtulong kay Mrs. Lilibeth at nang marisolba ang kababalaghang nangyayari sa sex video na may sumpa. Sinamahan si Nathaniel ng pari para humalili sa kanya. Sa isang malaking silid sa likod lamang ng main hall ng kumbento, gumawa ng isang Wiccan circle si Nathaniel. May isang malaking star sa gitna ng circle at may mga simbolo sa bawat kanto ng star. Nakatayo si Nathaniel sa labas ng bilog at inilatag ang ilang mga sacrificial items. Mula sa kanyang kamay ay may lumabas na magical glyph at dito niya dinukot ang isang makapal na libro na may mga kadenang nakapulupot dito. Lumilipad sa ere ang libro at nang hawakan nito ni Nathaniel ay nabasag ang mga kadena at bumukas ang libro. Nagulat ang paring kasama niya. "Ano yan?" tanong ng curious na pari. "Ang libro ni Tobit, or ang tinaguriang libro sa likod ng kwento ni Azarius o mas kilala bilang Arkanghel Rafael. Dito lahat nakatala ang mga pangalan ng mga demonyo at anghel na hindi nababanggit sa Biblia. Matagal na itong hindi tinatanggap ng ilang religious groups maliban sa simbahang Katoliko mula pa noong early century. At iba sa pahina nito ay sinunog dahil nagtataglay ito ng mga kakaibang ritual tungkol sa mga nilalang na di nakikita at sa mga demonyo. Pero ang librong to ay iningatan ng mga naunang Kristiyano upang alalahanin ang pagtulong ni Arkanghel Rafael kay Tobias mula sa demonyong si Asmodeus. Napasakamay ito ng aking master at iningatang huwag maangkin ng mga demonyo." Mahabang paliwanag ni Nathaniel sa protestanteng pari. "Naunawaan ko na. Anong balak mong gawin, Nathaniel?" tanong ng pari. "Well, dahil tinawag ko na ang pangalan ng espiritu, ay tatapusin ko na rin ang aking nasimulang gawain upang pigilan ang kanyang paghihigante." Sagot naman ni Nathaniel. "Ano? Tinawag mo na ang espiritu na yon? Paano kung mapukaw mo ang demonyong kumokontrol sa kanya?" Tumingin si Nathaniel sa pari at napangiti ito. "Seryoso ka ba? Matagal mo na akong kilala, Father Benito. Ito nga ang rason kung bakit ako nandito eh." Napausal na lamang ang pari at hawak ang Biblia at isang garapon ng holy water habang may nakasabit na rosaryo sa kanyang kamay. Umikit si Nathaniel. Isa itong ritual na hindi basta-basta gagawin ng isang Master of Sutra at extraterrestrial expert maliban na lang na alam niya sa sarili niyang kaya niya ang espiritual na lakas ng isang demonyo. "Tenebris in lucem, acipite sacrificium meum, odi devoca, quatuor legiones en imperator inferni pulvinar, sed vade, dux magnus ab infernis Azazel!" Tila lumindol sa buong silid at nagkulay yellow ang Wiccan circle. Lumutang ang mga sacrificial items ni Nathaniel at natunaw ang mga ito hanggang sa maglaho. May lumabas na mga kidlat mula sa circle at bawat gamit sa loob ng silid na matamaan ay nasusunog. Lumakas ang hangin sa loob at palamig ng palamig ito. Kumalat ang usok at hamog kaya halos hindi na matanaw ni Father Benito ang nasa harapan niya. Ilang ulit siyang nagdasal hanggang sa makarinig siya ng hagik-gik sa paligid. Hagik-gik na parang nanggagaling sa baliw na pasyente sa Mandaluyong Hospital. Matinis at nakakasakit sa tenga ang mga tawa. Namatay ang ilaw sa paligid at nilamon ang kadiliman ng silid.
Mula sa gitna ng sirkel ay lumabas ang isang nilalang mula sa mga usok na parang isang genie. O Diyos ko, ipagpala niyo kami. Ipagtanggol niyo po kami sa demonyong nasa harapan namin. Bulong ni Father Benito. Isang sigaw ang lumabas sa demonyo nang makita ang pari at ang lugar kung saan siya nasamon. At sa harapan niya ay isang lalaking naghihintay lang sa kanya. Sa wakas ay lumitaw ka rin. Ang dakilang Duke ng impyerno. Ang general ng Demon's Legions. Azazel. Wika ni Nathaniel. Buisit ka, Nathaniel. Anong kailangan mo? Tanong ni Azazel. Ang figura nito ay parang tao. Pero ang mukha nito ay parang isang nakakagimbal na engkanto. May kaliskis ng isda ang katawan nito at nakaangat lang ito malapit sa kisame. Alam mo naman siguro kung bakit ka naririto. Ikaw pa ba? Tusong demonyo. Tugon ni Nathaniel. Huwag mo akong galitin, buisit ka. Magdahan-dahan ka kung ayaw mong hugutin ko yung kaluluwa mo sa katawan mo. Banta naman ni Azazel. Oo nga. Pero hanggang pagtatangka ka lang naman eh. Nagawa mo ba? Panunoy ang sambit ni Nathaniel. Magsalita ka! Galit na sigaw ng demonyo. Dito niya napansin ang pari na nasa likod ni Nathaniel. Napangiti ito. Bakit nandito ka, Father Benito? Isang paring nagbabalat kayong tupa. Ngunit isa palang lopong maninila. Alam ko ang lihim na tinatago mo, Father. Isa kang manyakis na pari na mahilig sa musmus na mga bata. Natatawang wika ni Azazel. Ah! Napasigaw ito nang sinimulang hagisan ni Father Benito ng holy water ang katawan ng demonyo. Sinubukan nitong sumugod pero may magical chains ang pumulupot sa kanyang mga binti at braso. Habang nakita nitong lumiliwanag ang kamay ni Nathaniel na siyang naglabas ng puting lubid. Hindi mo ko mapipigilan, Nathaniel. Kumanda ka sa akin kapag nabasag ko ang sandata mo. Babala ni Azazel. Ah! Tumigil ka na! Inisprayan na naman ni Father Benito ng holy water si Azazel. Pakiusap, Father, please. Saway naman ni Nathaniel. Ikaw na isang fallen angel ay hindi nararapat na tumapak sa bahay ng Diyos. Wika ni Father Benito kay Azazel. Bakit hindi mo muna palabasin yung matandang yan? Kanina pa ako nang gigigil sa kanya. Utos ni Azazel. Kasama ko siya, Azazel. Pinalitaw kita dahil may gusto kong malaman tungkol sa babaeng ginahasa at pinatay. Si Ebora. Sagot ni Nathaniel. Ha? Pinalabas mo ako dahil lang sa babaeng maharot na yon? Isa siyang malanding babae, Nathaniel. Hindi mo na dapat siya tinutulungan. Makasalanan siya at walang takot sa Panginoon mo. Nakita mo naman kung paano siya magiganti, di ba? Sambit ni Azazel. Sagutin mo ang tanong ko, unggoy ka. Galit na sigaw ni Nathaniel. Anong sinabi mo? Isa akong unggoy? Biglang sumikip ang nagliliwanag na lubid sa mga braso at binti ni Azazel. Napansin ng demonyo na tumalas ang tingin ng lalaki. Alam nitong hindi nagbibiro si Nathaniel. Ang lalaking Vincent Vergara at ang tatlo niyang kaibigang sina Robin, Jimmy at Tonton, ginahasa at pinahirapan nila si Ebora habang kinukunan nila ito upang meron silang panablasang baing biktima nila. Wika ni Azazel. Nasaan ang mga taong to? Tanong ni Nathaniel. Paano ko naman malalaman? Sagot naman ni Azazel. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, Azazel. Ngumiti si Azazel. Nathaniel, napagtanto mo na ba kung sino ang isinakripisyo mo?
Tapos na tayo dito. Tapos na ang pag-iimbestiga mo sa akin. Kukunin ko na ang kaluluwa mo. Nangitim ang figura ni Azazel at bumukas ang isang hell portal mula sa Wiccan Circle at dito hinigop ang demonyo. Hindi mo alam kung sinong nasa likod nito. At balang araw din, Nathaniel, makukuha ko rin ang kaluluwa mo. Itaga mo yan sa bato! Wika pa ni Azazel. Anong ibig mong sabihin? Si Deimos ba ang may pakana nito? Hindi nakasagot si Azazel dahil tuluyan na itong nahigop at nasara ang portal. Bumalik muli ang ilaw sa paligid at napahinga ng maluwag si Father Benito. Naglaho rin ang libro ni Nathaniel at tinapos nito ang ritual ng maayos. Ano nangyari? Akala ko ba kontrolado mo na siya? Tanong ni Father Benito. Isang beses lamang ang sakripisyo ko, Father Benito, at maikli lang ang oras na meron ako. Kinailangan ko na siyang ibalik sa impyerno dahil malapit niya nang masira ang spell na ginamit ko. Tugon naman ni Nathaniel. Nauunawaan ko na. So, kung isang beses mo lang magagamit to, may paraan pa ba para makontrol pa sila? Tanong muli ng pari. Natahimik sandali si Nathaniel. Meron pa, pero kailangan ng buhay na kaluluwang magsasakripisyo. Gagamitin nito ng demonyo para mapanatili niya ang komunikasyon sa atin nang hindi gumagawa ng anumang pinsala. At ang kaluluwang yon ang magiging kontrata para sa kasunduan ng demonyong tatawagin mo. Pero kapag nawala na ang bisa ng kontrata, maaaring makawala ang demonyo o babalik muli ito sa impyerno. Paliwanag naman ni Nathaniel. Ngayon alam mo na ang mga pangalan nila. Anong plano mo sa mga lalaking yon? Tanong ni Father Benito. Nakipagkasundo na ako sa mga pulis. Salamat sa oras mo, Father Benito. Hindi na ako magtatagal dito. Kailangan ko na umalis. Paalam ni Nathaniel kay Father Benito. 2 araw ang nakalipas. Nasa harapan ng boarding house ni na Vincent sina Detective Rodriguez at Wazon. Nakatambay sila sa kotse ni San Telmo at nag-oobserba. May facial recognition na sila kay Vincent pero hindi pa nila nakikita kung nasan to. Ano Bok? Subukan ko kaya lumapit pa? Suhestyon ni Ricardo. Sige, pero tignan mo lang ang paligid. Mahirap na. Baka ma-burnout ka. Payo naman ni San Telmo. Okay Bok, alam ko na yon. Bumaba ng kotse si Ricardo at may hawak na donut. Nilapitan niya ang isang nakatambay sa harapan ng gate ng boarding house. Excuse me Brad, pwede ba magtanong? Wika ni Ricardo. Ano po yon? Tanong ng lalaki. May nakatira ba ditong Vincent ang pangalan? Balik tanong ni Ricardo. Ah, meron po. Pero lumipat na. Sagot naman ng lalaki. Saan naman lumipat? Pagtataka ni Ricardo. Di ko po alam eh. Kapitbahay lang kasi ako. Marami silang umalis. Dayo rin kasi dito ang mga yon. Bakit po? Kaano-ano niyo po ba sila? Tanong muli ng lalaki. Ninong kasi ako ni Vincent. Pagsisinungaling ni Ricardo. Ganun po ba? Wala na po kasi sila dito eh. Wika naman ng lalaki. Sige, salamat. Bumalik si Ricardo at pumasok muli sa kotse. Ano raw? Salubong ni San Telmo kay Ricardo. Sabi, lumipat na raw eh. Kaso di alam kung saan. Tugon naman ni Ricardo. Ganun ba? Mukhang nagtago na. Teorya kagad ni San Telmo. Mukhang ganun na nga. Anong plano mo ngayon? Tanong naman ni Ricardo. Kailangan makausap natin ang caretaker o landlord. Wala pa kasi tayong orders eh. Sagot ni San Telmo. Mabuti pa, balikan na lang natin kapag may black and white na. Umalis ang sasakyan. Pero lingid sa kaalaman nila ay nagmamasid sa second floor window si Robin. Tumawag ito kaagad kay Vincent. Pare, may nagmamasid. Mukhang hinahanap tayo. Balita agad ni Robin. Ganun ba? Okay pre, ako nang bahala. Thanks. Sagot naman ni Vincent. Okay. Katabi ni Robin ang lalaking pinagtanungan ni Ricardo at binigyan ito ni Robin ng 500 pesos.
Next time, same pa rin pare. Wika ni Robin. Sure Robin, no probs. Sagot naman ng lalaki. Samantala, sinadya naman ni Tessie ang bahay ng mga magulang ni Robert sa probinsya sa Santo Tomas. Doon ay sinalubong siya ni Manang Elena na ina ni Robert sa gate pa lamang ng pamamahay nito. Inay, andyan po ba si Robert at ang anak ko? Tanong ni Tessie. Ang lakas ng loob mong magpakita dito! Galit na sinalubong ni Manang Elena si Tessie. Nakikiusap po ako. Gusto ko lang pong kausapin si Robert at gusto ko ring makita ang anak ko. Pakiusap ni Tessie. Wala kang karapatan dito. Isa kang maruming babae. Lumayas ka at kung ayaw mong magpatawag ako ng pulis. Banta ng dating katiwala ni Eddie Salmonte. Inay, sino yan? Lumabas si Robert sa pinto. Napatingin sa kanya ang dalawa. Robert! Robert! Pwede ba tayo mag-usap? Tawag ni Tessie. Inay, pumasok na kayo. Ako nang bahala dito. Wika ni Robert. Tinitigan ni Manang Elena ng matala si Tessie bago pa ito umalis. Naiwan si Robert nakaharap si Tessie at napapagitnaan sila ng gate. Robert, gusto ko sana mag-usap tayo. Sambit ka agad ni Tessie. Gusto mo na mag-usap tayo? Makikinig ka na sa akin? Sarkastikong wika ni Robert. Robert, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Inaamin ko ang pagkakamali ko, Robert. Pero pinagsisisihan ko na yun. Pagsusumamo ni Tessie. Bilis mo naman yatang magsisi. Instant Mahilig ka pala sa instant. Sa bagay, mabilisan lang din ang desisyon mong lokohin ako eh. Pabalang na sagot ni Robert. Robert, I'm sorry. I'm sorry. Naluluha na si Tessie. Tessie, ano bang kasalanan ko sa'yo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Pinabayaan ba kita? Natahimik si Tessie. Hindi malaman ang isasagot. Nasa ibang bansa ako, Tessie. Nagpapakahirap. Nagbabalat ng buto para sa atin at sa kinabukasan ng anak natin. Pero bakit mo ako niloko? Ginawa mo kong gago. Galit na sumbat ni Robert. Robert, naging mahina ako. I'm sorry. Nadala ako sa tukso. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. Pero nangyari na ang lahat-lahat. Wala na akong maipapaliwanag sa'yo. Alam mo na ang lahat. Wika naman ni Tessie. Pwes, ano pang kailangan mo? Tanong ni Robert. Gusto ko lang sanang makita ang anak ko, Robert. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero sana wag mo namang ilayo sa akin yung bata. Ina pa rin naman ako ng baby natin. Saad ni Tessie. Ina? Hindi ka ina, Tessie. Isa kang putang ina! Napalunok ng laway si Tessie. Hindi matanggap ang nasabi ni Robert. Robert, please! Nagsimula ng lumuha si Tessie. Tagos sa puso ang bawat binitawang salita ni Robert. Hiyang-hiya ito sa sarili at matinding guilt ang kumakain sa kanyang loob. Umalis ka na, Tessie. Sa korte na lang tayo magkita. Tumalikod si Robert at nagsimulang bumalik sa bahay. Robert, maawa ka, please. Robert! Subalit bingi na si Robert sa mga sigaw at pagmamakaawa ng asawa. Napaupo na lang sa labas ng gate si Tessie. Sirang-sira na to. Diring-diri na sa sarili. Kahit mabigat sa loob, umalis na lamang ito. At habang nasa daan siya ay biglang nagring ang cellphone niya. Sinagot niya kaagad ang tawag. Hello? Sagot ni Tessie. Hindi ko alam kung tanga ka ba o ano. Binalaan na kita, Tessie. Sinabihan na kita. Pero di ka pa rin nakinig. Ngayon, i-enjoy mo na lang ang video mong i-upload ko sa internet. I'm sure marami kang mapapasaya sa sex videos mo.
Wika ni Vincent. Hayop ka, Vincent! Pinutol na kagad ni Vincent ang tawag at naiwan na sa ere si Tessie. Sunod-sunod na ang nararamdaman niyang sakit at hinagpis. Lutang siyang umuwi sa bahay nila. Mag-isa itong nakaupo sa sala. Napakatahimik sa loob at tila hindi gumagalaw ang oras. Tulala lang si Tessie. Walang sino mang makausap. Walang sino mang makakatulong. Wasak ang pamilya niya at mawawasak rin ang pagkatao niya. Wala na siyang ibang maisip. Tanging nakikita na lamang niya ay ang desisyong tapusin na ang lahat. Ayaw na niyang maranasan pa ang anumang hapdi at pagdurusa. Dito niya napansing hawak niya ang isang office cutter at may hiwa na siya sa braso. At sa harapan niya ay nakatayo ang imahe ni Clark na walang muka. Katabi nito ang telebisyon at nakaharap lang sa kanya. Ano kailangan mo? Tapos na ang lahat. Ayoko na! Wika ni Tessie. Gumalaw ang aparisyon. Tinuro nito ang cellphone ni Tessie na nakalapag sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ito ng babae at tila may binubulong sa kanya upang gawin ang isang bagay na kinababahala ng lahat. Kumonekta ito sa internet at binuksan ang website kung saan naka-upload ang cursed video ni Ebora. Plinay niya ito at hinarap sa sarili. Dito nakita ni Tessie ang isang babaeng nakahubad at nakatalikod. Nakaupo ito sa ibabaw ng kama at maririnig ang pagtangis niya. Ang kulay ng balat niya ay napakaputla at bakat ang backbone at ribs niya sa likod. Ang mahaba niyang buhok ay nakabagsak sa harapan ng ulo niya at di kita ang mukha niya. Patuloy sa pag-iyak ang babae sa video pero dahan-dahan itong tumayo at naglakad papunta sa gilid ng video. Ang galaw niya ay napakabagal na parang nasa ilalim ng tubig. Naglakad ito sa gilid ng video at hindi na ito nakita. Hinintay ni Tessie kung ano ang mangyayari. Dalawang kamay ang biglang humawak sa magkabilang tenga ni Tessie mula sa likuran niya. Malamig ang mga kamay at hinila siya hanggang mapasandal siya sa sofa at pinatingala ang ulo niya. Dito niya nakitang nakatayo na sa likod ng sofa si Ebora. Tulad ng dati, natatakpan ang mukha nito. Hindi makapagsalita si Tessie dahil sa tindi ng takot. Nilapit ni Ebora ang kanyang mukha sa mukha ni Tessie. Kita niya ang naaagnas na itsura ng babae at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Katarungan! Bulong ni Ebora kay Tessie. Napasigaw si Tessie sa sobrang takot at sinabayan nito ng nakatitindig balahibong sigaw ni Ebora.